Ito, pwede na itong ating haluin natin. Kahangoy na. Sarap. Oh, hindi na nakaintay ang ating cameraman, oh. Inupa ka na. Tsaka ang ating tagapanood. Inupa ka na rin. The best. Hello again guys, welcome again sa aming YouTube channel, Elmer Desiree TV. So maraming salamat po muli sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming munting YouTube channel, Elmer Desiree TV. So patuloy po tayong lumalawak, unti-unti man, ngunit patuloy na nagpo-progress po ang ating YouTube channel na Elmer Desiree TV dahil sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming malilit na YouTubers. So sa araw na ito, ang papakita natin bilang pagsunod sa pag-iwas sa pagkain ng karne sa Lenten season na ito nating mga Kristiyano ay ang fishball na gagawa natin ng ating sariling version ng sauce. Ito siya. Ito ang ating mga ingredients. Unahin natin sa ating dry ingredients. Meron tayo dito ang corn flour, plain flour, at ang ating dry seasoning. So, meron tayong salt, garlic granule, ground black pepper, at baking powder. Sa ating wet ingredients, meron tayo ditong oil, patis, at ang ating oyster sauce. So, kailangan din natin ng eggs, sibuyas, at tubig. So, kailangan natin ng fish. Of course, ito ang ating main ingredients of this dish, ang ating homemade fish ball. So, gagamit tayo dito ng prod processor. So, sasabihin nyo, wala kayong prod processor. Hindi po problema yun. Pwede siyang ilaga at yung pinaglagayan niya, wag niyo po siyang itatapon. Pagkat yun po ang gagamitin niyo pantubig sa ating dry ingredients para makagawa tayo ng soft dough. O di kaya naman yung manual mincing. So, tatadtarin niyo siya at kapag natadtad nyo na ng pino, so yun ang ilalok sa ating dry ingredients. So, ganun lang po ang ating gagawin. Ngunit sa pagkakating to, gagamit tayo ng ating prod processor. So, simulan natin. Minsan natin ang ating sibuyas. So, magtataka kayo kung bakit hindi ko tinuloy na pag-mince siya. So, ilalagay naman natin siya sa ating processor. So, bahala na siyang mag-mince ito. So, isunod natin ang ating fish fillet. So, ito yung klase ng isda na ginamit ko rin doon sa ating ginawang video ng ating fish and chips Friday dito sa Inglaterra. Yun yung aming video na ipinost. So, pwede kayong gumamit ng tilapia sa atin sa Pilipinas, so anumang malaman na isda. So bahala kayo kung ano ang preference nyo. Okay. Tataka kayo, meron pa rin tayo ditong natitira pa ang mga ingredients. Ito ay gagamitin natin sa masarap na sauce ng ating fishball. Ito ay nagko-complement sa flavorful taste ng ating fishball. So ito ay sugar, vinegar, at soy sauce. So simulan natin ang ating dry ingredients sa corn flour. Kaka lang tayo. So, normal na plain flour lamang ang ginagamit natin dito. Hindi natin kailangan ng special na plain flour. So, ito ay binili namin sa Aldi. So, Aldi, baka naman. So, ilagay na rin natin ang ating mga dry ingredients. So, ito yung baking powder, garlic granules. Kung atali ng mauna dyan, walang problema. Hahaluin naman natin sa ating salt at ang ating ground black pepper. So, hahaluin lang natin siya hanggang mag-incorporate siya sa ating flour. At isi-set aside natin siya para sa paghanda nating wet ingredients. So ito, gagamitin natin ang ating processor. Ito ang ginagamit namin na nagpa-powder pa ako ng fresh lumpia. So dahil busy na tayo, hindi na natin magawa pang tumanggap ng order ng fresh lumpia. Ito nga pala ay 400 grams. Lawak-lawakin lang natin lahat dito. Ito yung oyster sauce natin.
patis, mantika, sibuyas natin, at atin siyang takloban. Siguraduhin lang natin na mince ng ating fish para evenly distributed siya kapag nilagay na natin sa ating dry ingredients. Magagawa tayo ng dough para sa ating fish ball. So ito, okay na ang ating mince na isda at mga ingredients natin. So, lahok lang natin siya sa ating dry ingredients at lalagyan natin siya ng egg at tubig. So, gradually natin lalok yung tubig hanggang makabuo tayo ng soft dough para sa ating fish ball. So, lagyan lang natin siya. So, haluin lang natin siya. Incorporate na yung ating minced fish dito sa ating dry ingredients. Pwede na tayo maglagay ng ating itlog at tubig. So, gradually lang natin lalawak ang ating tubig para hindi tayo mapasubra. So kapag ganito ng consistency ng ating dough, pwede na siya. Soft dough siya. So pwede nyo itong lutuin ng direct fry or ilaga muna natin siya. So papakita ko sa inyo siya na atin siyang ilalaga at saka natin siya i-deep fry. Simulan natin ang ating paglalaga sa ating fish ball. So may free boiled water na ako dito para mabilis siya. Ginagawa natin prosesong ito para pwede nyo siyang itabi kung hindi nyo siya nalulutuin lahat. Pero kung lulutuin nyo naman siya straight away, pwede na yan direkta na sa deep fryer. So ganyan lang. Hindi ko masyadong mabilog. Kung mas magaling kayo magbilog, mas maganda. So hindi ko na naman siya sinusukat kung gaano kalaki kasi pansarili lang ito. So kung pambenta, pwede nyo siyang pare-parehuhin ng laki. Depende sa inyo. Pag lumutang siya, luto na siya. So ilalagay natin siya sa ating cold water bago natin siya papatuyuin. Para lang tayo naggagawa ng palitaw nito. So ito siya, nagsisimula na siyang umalsa. Maya-maya lang atin nahangoy na siya pag lahat na siya nakalsa. Ilalagay natin natitira pa. Tulad ng sabi ko, para lang tayo naggagawa ng palitaw. Naglilitawan na siya at atin siyang ilalagay sa malamig na tubig. Ito, hangoy na natin siya. Ang lalaki niya, oh. So ito yung malamig natin tubig, oh. So sunod natin yung ating iba pa. So ito yung second batch natin.
So, gagawin natin ito hanggang maubos ang ating dough dito. So, kakaunti na to, mga 1/3 na lang. Kumukunti na rin yung tubig natin, so dadagdagan natin siya, kaya nagpapainit kami ng tubig ulit sa ating kettle. So, ito, dagdag lang tayo ng tubig kasi naiiga siya. Umutang na uli siya, so ready na uli ito ang ating second batch. Ito, yung ating malamig na tubig. May yelo siya. Yung ginamit natin doon sa una kanina. So, proceed lang ulit tayo. So, ito, kailangan natin kahalili kasi nakaangalay. Cameraman na naman ang nag-ano na ngayon ng ating fishball. So, nananaid na lamang ang ating cameraman at tapos na ang ating paglalaga ng ating fishball. So, magdi-deep fry naman tayo. So, ito siya, oh. Ito yung mga nauna nating first at second batch. Ito, ready na siyang i-drain at kapag ka na-drain na siya, either lulutuin na or i-restore natin sa freezer yung iba kapag hindi natin siya lulutuin lahat. So, kung gusto nyo magtira, pwede nyo siyang itabi. O yung direct process naman, kung hindi nyo siya gaganito ilalaga, pwede nyo siyang direct na i-deep fry na from butter at ready na siya agad na matikman ng ating masarap na homemade fishball recipe. Ang ating last batch, so papatayin na natin ang ating apoy pagkatapos nito. So drain lang natin siya at ating sisimulan na siyang lutuin. I-deep fry natin siya. So, ganyan lang kasimple. Kung wala kayong access sa commercial na fishball or gusto nyo yung mas healthy na kayo ang gumawa, eto siya. Oh. Ang ating homemade fishball. So, ito ang ating fishball na nilaga. So, ready na ito kapag na-drain na. Hinihintay lang natin siyang ma-drain para mawala ang kanyang tubig at hindi magtalsikan sa ating pag-deep fry. So, ito siya. So, ready na ito sa pag-deep fry natin at itabi sa ating resealable plastic bag sa freezer kung hindi pa natin ready siyang lutuin lahat. So, ganun lang gagawin natin. So, ito na yung ating fishball na drain from boiling. So, ready na ito para ating i-deep fry. So, para magkaroon tayo ng masarap na meriendang fishball. Painit na tayo ng ating pan. Hindi natin siya na cooking oil enough to deep fry our fishball. So ito, mainit-init ng ating mantika, so pwede tayo mag-start na maglagay. Ilagay lang natin yung tama lang sa ating pan. So kalahati lang nito ang ating lulutuin kasi madami itong ating nagawa. So tatabi natin, i-freezer natin for the next merienda. So ito, nag-i-start ng lumutang ang ating fishball. So maya-maya lang luto na ito. Hintayin lang natin siyang medyo golden brown ang kulay niya. So baliktarin lang natin ang ating fishball. Nag-turn lang to golden brown na yung iba. So dahil hindi sabay-sabay natin siyang nilagay, may nauna. Yan yung nauna natin golden brown na siya.
Yung mga ilang sandali na lang at ating hahanguin na ito. Ito, pwede na itong ating haluin natin. Hahanguin na. Ito, habang tayo naghihintay na maluto ang ating fishball doon, sinalang natin, magluto na rin tayo ng ating fishball sauce. So ito, pag halo-haloy lang natin itong mga ingredients ito, meron tayo dito 1 cup ng tubig. Ating soy sauce, vinegar, pinch of salt, sugar. Pwede kang gumamit ng brown sugar at ang ating pampalapot na cornstarch. So haluin lang natin siya at sasalang na natin to. So ito ang ating sauce dito sa isang para natin lutuin. So ang ratio ng ating palapot, for every 1 cup of water ay 1 tablespoon ang ating pampalapot na cornstarch. So, hintay lang natin magtikan yon. So, ito ang ating fishball. Pwede nang balikin. Naglutang na siya. Ang Taste of Pinas. Kanto food. So, malapit na to. Yung ating sauce, nag-i-start na rin siyang mag-thicken. Sour taste, sweet ang ating fishball. Nagko-complement sa savory taste ng ating fishball. Ayan nagtitikan na siya. Ang bilis niya. Nagiging syrup na siya. Ito, ready na rin. So, hintayin lang natin yung ating sauce. So, ito na. Ready na ang ating fishball sauce. Thick na siya. So, wait lang tayo ng ating fishball. Drain lang natin yung excess na oil. At may merienda na tayo. So, ang lalaki nito, dahil pang sarili lang naman at irregular ang shape niya. So, depende na sa inyo kung gusto nyo gawing pang negosyo o pang merienda to. Parang squid ball din shape. So, eto na. So, plating lang ng ating parang fishball din sa tindahan. Tusok-tusok. So, eto. Tusok lang tayo. Ito, may tusok-tusok na tayo. Para lang tayong nasa street food natin. So, drip lang natin itong ating sauce. Husgahan kung init nito. So, the best. Ang consistency niya, ang taste niya, parang fishball ng Pinas.
The best. Legit. Subukan nyo ito. Sigurado, para na rin kayo nasa Pilipinas. So, para sa mas marami pang video ng ating DIY cooking, baking, patuloy nyo po kami subaybayan sa aming YouTube channel, Ermen Desert TV. Thank you very much and God bless. Bye-bye! Sarap! Oh, hindi na nakaintay ang ating cameraman, oh. Inupa ka na. Tsaka ang ating tagapanood. Inupa ka na rin. The best.